Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga kapatid, mga brothers and sisters, nandito na naman tayo ngayon sa ating usapin kaugnay sa ating relihiyong Islam. Ang pag-uusapan na naman natin ngayon ay tungkol po sa ang buhay natin sa social media. So siyempre ang social media is ito po ay kabilang sa nawazil. Ang ibig sabihin ng nawazil, mga usapin na napapanahon. Usapin pangkasalukuyan at hindi po napag-usapan sa panahon noon. Hindi po siya napag-usapan sa panahon noon yung paggamit po ng social media. So ang social media ay subhanallah pinadali sa atin ng Allah yung teknolohiya ngayon na kung saan pwede ka na mag-aral, pwede ka magbahagi ng kaalaman sa Islam, pero gano'n din po kabilis na magkaroon ng kasalanan sa panahon ngayon. Kaya ang social media mga kapatid, double blade. Pag gagamitin mo sa masama, napakabilis. Pag gagamitin mo sa mabuti, napakabilis din po. Kaya maingat din po tayo sa paggamit natin sa social media. Hindi po ibig sabihin na ang social media ay nasa panahon na natin ngayon ay bahala na tayo kung anong gagawin natin dito. Tandaan natin lagi nakatutok sa atin ang dalawang anghel at ano man ang lumalabas sa atin, sa bibig natin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yalfidu ng qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ano mang lalabas sa bibig natin, may nakaabang na anghel na nagsusulat diyan. At ganoon din sa mga gagawin natin mabuti at masama. Hindi po ibig sabihin na ang social media ay pwede ka magtago sa likod niya, makapagsalita ka ng anumang gusto mo, magsulat ka ng anumang gusto mo, umatake ka, gumawa ka ng anumang mga bagay na hindi karapat-dapat kahit nasa likod ka ng social media, tandaan mo, ilalantad ka rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. May mga tao na gano'n, ginagamit nilang social media sa paggawa ng masama, ginagamit nilang social media sa pagpapahiya sa kanilang kapwa, pagmamanman sa kanilang kapwa, subhanallah, paglibak sa kanilang kapwa, paggamit ng masama sa social media. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman fid dunya satarahu Allah fid dunya wal yawmil akhir. Ang sino mang tao na tatakpan niyang kahihiyan ng kanyang kapatid sa mundo ay tatakpan din siya ng Allah ang kanyang kahihiyan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Yung iba kasi sa atin, hindi niya kayang gawin sa personal ang kaya niyang gawin sa social media. Kasi sa social media, nasa kwarto ka lang, nasa CR ka, walang nakakakita sa iyo maliban sa Allah. Kaya nagagawa ng ilan sa atin ang mga gawain na hindi nakaaya-aya. So, wag nating isipin na ang bagay na to ay matatakpan sa atin. Ang bagay na to ay hindi ilalantad sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, gamitin natin ang social media sa mabuti. Huwag mong isipin na, okay, hindi ito malalaman, hindi ito ilalantad ng Allah. Pag ipapahiya mo ang kapatid mo dito sa social media, ipapahiya ka rin ng Allah sa kabilang buhay. Lalo na sa mga mag-asawa. Sa mag-asawa, ang buhay ninyo, dapat sa loob lang talaga ng bahay yan. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ang inyong mga asawang kababaihan ay damit ninyo, takip ninyo, ganun din kayong kalalakihan, ganun din kayong mga sisters, ang inyong mga mister ay takip ninyo. So dapat sa mag-asawa ay nagtatakpan, hindi po nagpapahiyaan sa bawat isa. Ito ay kaalaman na rin po sa may mga asawa dito at sa mga single na nandito po sa social media, mapalalaki man o babae. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna asharan nasi manzilatan yawmal qiyamati al-mar'atu allati tukhti sirra zawjiha wal rajul alladhi yukhti sirra zawjatihi. Sumayan suruha. Ang pinakamasamang kalalagyan ng tao sa kabilang buhay, ibig sabihin ng tao na malalagay sa pinakamasamang upuan sa impyerno, masamang lugar. Kasi sa impyerno, may iba't ibang kalalagyan ng tao dyan. Ang pinakamasama na kalalagyan ng tao sa impyerno ay ang mag-asawa na kung saan pinapahiya nila ang bawat isa. May mga mag-asawa na gano'n. Nakakalungkot lang galing pa sa atin ng mga kapatiran. Papahiya niya ang kanyang misis sa social media. Papahiyaan niya ang kanyang mister sa social media. Pagkatapos na silang magsama, magmahalan,
Nung nagkaroon ng away, nung nagkaroon ng hiwalayan, naglantaran ng baho ang bawat isa. Bawat isa nilantad ng baho, nilantad ng kahihiyan. Dahil ba nag-away kayo? Dahil ba naghiwalay kayo? May karapatan na ba ang bawat isa na ilantad ng kahihiyan ng bawat isa? Subhanallah, bilang kanyang kaalaman, sa lahat ng magkasama sa mundo, espesyal po ang pagsasama po ng mag-asawa. Napaka-espesyal. Imagine, magulang mo, paglaki mo, hindi na niya pwede makita ang private part mo. Magulang mo, may mga bagay na hindi na nila pwede malaman sa'yo. Nung kabataan mo lang, na pwede nila makita yung mga private part mo, mga bagay na mga sekreto para sa'yo, noon ay sa kabataan mo lang, 7 years old, pababa po. Hanggang dyan lang po ang parents mo. Pero pagdating ng above 7 years old, hindi na po nila pwede makita ang private part mo. Pag namatay ka, sister, hindi ka pwede paliguan ng tatay mo. Ganun ka, ganun katindi, no? Hindi rin pwede makita ng nanay mo ang private part mo. Nanay mo. Samantala, niluwal ka ng nanay mo, ginawa ka ng tatay mo sa kapahintulutan ng Allah. Pero mga private part mo, mga bagay na hindi na dapat makita maliban sa pinahintulutan ng Islam, hindi na nila makita. Sino lang ang pwedeng makakita sa private part mo, sister? Brother, mister mo lang at saka misis mo. At hindi yan pinahintulutan sa parents. Kaya pag namatay ang babae, ang pwede lang maligo sa kanya na pwede pwede lang maligo sa kanya na makita yung private part niya, mister lang yan. Ganoon din po sa lalaki. Ang kanyang misis lang. Sa parents, hindi pwede. Hindi pwede ang babae maliligo sa kanya ang tatay niya. Hindi pwede ang lalaki maliligo sa kanya, nanay niya. So kumbaga yung mag-asawa ay nalalaman ng bawat isang kanilang mga sekreto, kaya naman hindi talaga pinahintulutan sa mag-asawa kahit na mag-away kayo. Nagawin ninyo ang social media na lugar ng inyong away. Lantaran ng inyong kahihiyan. Dapat sa mag-asawa, nagtatakpanan sa kahihiyan. Pag naghiwalay kayo, hindi hiwalay na. Tahimik na lang po. Kaya gamitin ng social media sa mga bagay na kaaya-aya. Sa mga mag-asawa na naglalantad sa social media, nagpapakita na sila is sweet, nagpapakita ng pagmamahalan, nagyayakapan sa social media. Alam niyo po, halal po sa mag-asawa. Inuuna ko lang po yung mag-asawa ngayon. Kasi ang usapin natin na ngayon is buhay social media. Kayo mag-asawa, kahit na nagdadakwa pa kayo, kahit na gamitin niyo pang dakwa sa social media, kasama mo naman ang mister mo, hindi po kailangan maglantaran kayo dyan. Na ganito ang pagmamahalan sa Islam, ganito dapat yung mag-asawa, nagsasama, nagtutulungan, tapos nagpapakita kayo dyan sa social media na kayo nagugas ng plato, kayo ay sabay na kumakain, kayo nag-holding hands habang naglalakad, kayo ay ganito yung mag-asawa. Subhanallah, ano yung pinupuri po mga kapatid? Actually, marami tayong nakikita sa social media na mga the best couple na Muslim o Muslim couple dito sa social media. May mga ganun-ganun pa. Anong best couple sa social media? Yan ay fit na. Yan ay paglalantad po. Pagtuturo sa mga tao ng fit na po sa social media. Anong mga best couple, Muslim couple din sa social media na yan? Hindi po dapat pinapakita ng lalaki ang kanyang asawa sa social media o nagpapakita na sila ay nagdadakwa sa social media, naka-hijab ka man, naka-niqab ka man, yan ay violation po yan sa aral ng Islam. Kaya yung mga mag-asawa din sa social media, naka-hijab ang babae na Muslim, ang babae, lalaki ay Muslim, at sila ay nagdadakwa sa social media, nagtuturo ng aral sa Islam sa social media, nagyayakapan, kasi ganito ang tamang mag-asawa, nagmamahalan, forever, kasi ganito ganyan, yan po ay violation po sa Islam. Hindi po yung pinupuri. Ang dami po nagsishare na ganyan. Ito ay mga magandang couple. Ito ay Muslim couple, mga magagandang hawaran. Modelo po sa Islam. Ganito po dapat ang mag-asawa sa Islam. Sino nagsabi sa'yo na yan ay huwaran? Ang tunay na huwaran sa Islam na mag-asawa, hindi nakikita sa social media. Ang tunay na huwaran, modelo po, na mag-asawa sa social media, hindi po nakikita sa Islam, hindi po nakikita sa social media. Yung mga naglalantad na mga Muslim couple, mag-asawa, na Muslim sa social media at maraming followers at pinupuri, ang magpuri sa kanila kabilang ka sa kasalanan sa kanila. Kasi sinusuportahan mo sila sa kasalanan. Kahit na sila ustad ay nagdadaawa, kahit na sila nagtuturo sa Islam, kahit sila ay, subhanallah,
Ang propeta sallallahu alaihi wasallam turo sa atin na buhay mag-asawa, ganito, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na maglalantad kayo sa social media. Yan po yung violation po yan. Yan po yung fitna. Yan po yung paghahayag po at pagkakalat po ng fitna po sa social media. Ang lalaki na pinapabayaan niyang kanyang asawa, ang kanyang misis, na maglantad ng kanyang larawan, ng kanilang mga pictures, mga videos, ang tawag diyan dayuth. La yadkhulul jannata dayuth. Hindi makapasok sa paraiso ang lalaki na walang pakialam sa kanyang kapatid na babae, sa kanyang asawa na sa kanyang misis, sa kanyang kamag-anak na babae, wala siyang pakialam. Maglantad sa social media, magdawa sa social media, kaya sino mang lalaki na pinapabayaan niya at may kapangyarihan siya. Pagbawalan sila pero hindi siya nagsalita, yan ay kasalanan ng lalaki na yan. Kaya kung totoo na mahal mo ang kapatid mong babae, mahal mo ang misis, pagsabihan mo. Kung hindi na makinig yan, wala lang tayo doon. Ibang usapan na po yun. Pero hindi mo malang sila pagsabihin, hindi mo sila papayuhan, tapos pababayaan mo, kasama ka pa talaga, suportado ka pa talaga, yan ay kasama ka sa kasalanan. Kaya gamitin natin ang social media sa da'wa, hindi para maglantad at magkalat ng fitna po sa mga kamusliman at lalo na po sa mga non-Muslim. Sasabihin nila, mashallah, ganun. Hindi po yung kapuri-puri po at hindi po kaaya-aya. Kaya kung mag-away man na mag-asawa, huwag gamitin ng social media. Kung maghiwalay man kayo na mag-asawa, huwag ninyong ipahiya ang bawat isa. Magtumahimik na lang po kayo. Kasi may mga bagay na kayo lang po mag-asawa ang nakakalam sa sikreto ng bawat isa. Kasi nga, sabi ko nga, sa mag-asawa lang po, pinahintulutan na makita ang private part po. Napaka-special po ng mag-asawa sa Islam. Pangalawa, ingatan din po natin ang paggamit ng social media, pag-upload ng mga content, mga videos, kasi maaari na ang na-upload mo pala ay bid'ah na gawain. Ang na-upload mo pala ay gawain kasalanan. Ang na-upload mo pala ay shirk. Akala natin ay totoo. Kaya maingat din po tayo sa pag-upload ng mga videos. Pag share po ng mga videos, lalo na yung okay, hindi ikaw ang gumawa. Pero ang na-share mo pala, gawain ng mga Shia. Na-share mo pala gawain bid'ah. Na-share mo pala gawain kasalanan. Kung gaano po kadami ang narating ng videos na yan, ang nanood sa videos na yan, nag-share sa videos na yan, kasama ka sa kasalanan. So, ingat din po tayo sa pagbabahagi at pag-share. Kaya dapat ang sinishare natin ng mga videos po yung may mga pakinabang, yung mga may aral. Kasi kung nakashare ka ng video na kasalanan, may music pa, birthday, Maulidun Nabi, mga bid'ah na gawain, mga kasalanan, pag na-share mo yan, kasama ka po sa kasalanan. Walahum fil adabi mustarikun. Sama-sama sila sa parusa ng Allah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Huwag kayong magtulungan sa gawain kasalanan at kahalayan. Kaya huwag tayong magkipagtulungan sa paggawa ng kasalanan, mga brothers and sisters. I-share natin ang dapat na may share. At huwag natin i-share ang huwag dapat na may share. Hindi yung nandyan ka pa, Ustad, hindi naman ako nag-share, nag-like lang ako. Anong ibig sabihin na nag-like ka? Anong ibig sabihin na nag-heart ka dyan? Ibig sabihin, sang-ayon ka. So, kasama ka sa kasalanan. Kasi, nagbigay ka ng heart. Nagbigay ka pa ng papuri. Nagbigay ka ng like. So, kasama ka sa kasalanan. At yung iba ginagamit nilang social media para mang-stalk. Tajassus. Ang hindi lang po yung pagtatajassus, yung pagmamanman, yung pupuntahan mo yung tao sa bahay niya, yung magtatanong ka sa mga tao, yung iba, may-stalk ka. Tapos hahanapan siya ng mali. Subhanallah. Walang sino man sa atin ang walang mali. Lahat tayo may kamalian. Kaya ano ang obligado sa atin pag may natagpuan tayo na mali sa kapatid natin, na tayo lang po nakaalam, dapat itago natin yun. At huwag natin siyang ilantad. Huwag natin siyang ipahiya. Kasi oras na nilibak mo ang kapatid mo sa social media, mauubos talaga ang gantimpala mo. Yes, mauubos ang gantimpala mo. Lilibakin mo ang kapatid mo, matik na yan. Parang apoy, parang kahoy na sinunog sa apoy, ganyan kabilis maubos ang gantimpala mo, sister, brother, and sisters. Kaya iwasan natin ang paglibak sa ating kapwa. Yung ipopost natin, si ganito pala, ganito, ganyan, napakasama pala nito, ang ganito pala yung gawain niya, tapos ipopost mo sa social media, upos talaga gantimpala mo dyan. Nagsasala ka nga, naglilibak ka naman sa kapatid mo sa social media. Nagpa-fasting ka nga, gano'n naman ang gawain. Hindi po permiso, mga kapatid, mga brothers and sisters, ang social media, na tayo pa ay maglantad ng kahiyan ng ating kapatid, na mag-post tayo ng mga walang kwenta, mag-share tayo ng mga videos na walang kwenta. Tapos ang iba pa sa mga sisters, subhanallah, hindi porkit nakahijab ka na, pwede ka nang sumayaw. Hindi porkit nakahijab ka na, pwede ka nang kumanta sa social media. Hindi porkit nakahijab ka at nakanikab ka, mag-upload ka ng mga videos mo at mga larawan mo sa social media para mag-fit ka sa kalalakihan. Sasayaw ka dyan, may kasama musika, sa TikTok, sa Facebook, kahit saang platform, at mag-upload ka, subhanallah.
Yan ay kasalanan, sister. Na nag-upload ka ng mga larawan mo, ng mga videos mo, ng anumang mga gawain na pinagbabawal sa batas ng Islam. Subhanallah, ingatan po natin mga sisters. So, pagsumikapan natin na makapagtiis mga sisters at mga special po sa mga kababaihan. Kasi alam niyo po, tatlo kasi ang sasabaran natin. Mayroong sasabaran mo yung tinakda ng Allah, yung mga pagsubok sa'yo na namatayan ka, nawalan ka ng trabaho. Yan ay pagsabar sa takda ng Allah. Pagsabar sa ipinagutos sa atin ng mga pagsamba, yung pagsabar mo na magsala sa oras ng Fajr, pagsabar mo na isagawa yung sala sa oras niya, pagsabar mo sa pagsunod paggawa ng kabutihan, yan ay pangalawang uri ng sabar. As-sabru ala ta'atillah. Was-sabru ala al-ma'siyah. Yung pagsabar mo na makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Ito yung pinakamatindi. Alam mo yung nagtitiis ka na gumawa ng kasalanan, pero hindi ka makatiis eh. Kasi ang pinakamatindi na iiwasan natin at sasabaran natin ay ang mga gawaing kasalanan. Kasi yung gusto mo nang pindutin ba? Yung nakaready na, ang ganda-ganda ko dito. Pero gusto mong mag-taste na hindi may upload, pero na-upload mo pa rin. Dito yung pinakamatinding sabar eh, yung paggawa ng kasalanan. Kasi yung kasalanan nandiyan palaging kasama mo eh. Laging kasama mo yung sasabaran. Pinakamatinding pagsasabaran mo, yung paggawa ng kasalanan. Yung bang gustong-gusto mong iwasan pero hindi mo talaga maiwasan. Ayaw mong makisawsaw, nakisawsaw ka pa rin. Ayaw mo mag-upload ng larawan, pero sabi mo sa sarili mo, yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la amaratun bisu. Lahat ay sinusubok ng Allah dito. Katotohanan ng sarili natin, nagutos ng kasamaan. Pag may nakita ka doon sa cellphone mo na picture mo na gandang-ganda ka, na alam mo namang bawal, di ba? Alam mong bawal eh. Pero hindi mo natiis, na i-upload mo pa rin, kasi yung gusto ng sarili mo, mapuri ka doon eh. Na-impose mo pa rin na alam mo namang bawal yun. Na yung ayaw mong lumabas ng bahay, alam mong kasalanan, na lumabas ng bahay, na may nakapagpabango, na yung suot mo ay kaakit-akit, hindi mo pa rin natiis, lumabas ka pa rin ng bahay, sinuot mo pa rin yung abaya mo na kaakit-akit, yun yung gusto ng kasarili natin sa atin, gumawa tayo ng kasalanan. Kaya nagagamit yung social media eh. Yung ayaw mong magsalita, ayaw mong mag-post sa buhay mo, sa nangyayari sa buhay mo, hindi ka nakatiis, gusto mong ipakita na, Masya Allah, nandito ako ngayon, ito ako ngayon, ito na yung suot ko ngayon, nandito ako sa China, nandito ako sa Japan, nandito ako sa Saudi Arabia. Gusto mong iwasan yung bagay na yan, na maglantad sa social media pero hindi mo matiis. Bakit? Ang gusto kasi ng shaitan sa'yo, ang gusto ng sarili mo, i-post mo na yan. So ano nangyari sa sister? Wala kang magawa kasi bakit? Mas umangat sa'yo yung kasalanan. Di ba? Hindi mo natiis. Kaysa, bago ko burahin to, kailangan ma-post ko muna. Bago ko, hindi ko kaya na hindi ko ma-post yung larawan ko na to, na hindi ko ma-post yung video na to, na hindi ko ma-share yung napanood ko na to. Na alam mo kasalanan. Kaya dapat, yung sabat natin sa paggawa ng kasalanan, dapat mas patindi po mga kapatid. Kasi napakahirap talaga labanan yung kasalanan eh. Alam niyo yung kasalanan, lagi natin kasama eh. Subhanallah. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna hufatin naru bisyawat. Hufatin naru bisyawat. Napalibutan ng impyerno lahat ng gusto natin. Lahat na nakagusto mo, hindi mo alam, lahat ng gusto mo, yan pala yung magtutulak sa'yo papunta sa impyerno. Gusto mong sumayaw, gusto mong kumanta, gusto mong mag-upload ng picture mo, gusto mong mag-upload ng video mo, gusto mong magpakita ng aurat mo sa social media, gustong-gusto mo yan. Pero yan yung nakapalibot sa impyerno. Yun yung magdadala sa impyerno. Basta may day lang naman. Subhanallah, may mga ganun pa. Ano pagkakaiba? Basta may day lang, 24 hours lang yung study yung picture ko. Ano pagkakaiba? Nag-upload ka pa rin. 24 hours ka na nagkasala. Okay lang sa'yo yun. Kung diyan ka namatay. Diba? Basta hindi naman ako nag-upload ng larawan ko, hindi naman ako nag-upload ng videos ko, sa may day lang. Basta may day lang ako nag-upload ng music, sa may day lang, subhanallah. Bakit sa may day, pinahintulutan na? Masayang-masaya ka na dahil pinuri ka ng mga tao. Gusto mo ang simpatya ng mga tao sa gusto mo, na hindi mo alam na yung pagpuri nila sa'yo, dadaling ka sa impyerno. Yan ang problema natin sa social media. Subhanallah, grabe ang fit na. Grabe ang fit na ng social media ngayon. Alam nyo, lahat tayo tatamaan dito. Ako, sa sarili ko mismo, wala naman sa ating perfecto eh. Di ba? Napakatindi ng fit na sa atin ng social media.
Subhanallah. Kaya dapat gamitin natin ang social media sa tama. Napakadaming nakagagawa ng kasalanan sa social media. Sa feed na ng social media dahil kumikita lahat vlogger na. Noon ilan lang yung vlogger, 'di ba? Sa lugar mo, minsan sa nung panahon na lumabas ang social media, yung Facebook, YouTube, ilan lang yung vlogger sa lugar mo, 'di ba? Sa bahay mo walang vlogger. Sa barangay mo walang vlogger. Sa probinsya mo wala. Pero ngayon, vlogger sa barangay mo, halos nandyan na lahat yung vlogger. Bakit? Dahil sa feed na ng pera. Dahil sa feed na ng kasikatan. Di ba? Dahil sa mga feed na ito na gusto mong sumikat, gusto mong makilala, gusto mong magkapera, nasilaw ka ng mundo, kaya nandiyan ka na rin sa social media, lumantad ka na rin, lumaki na rin ang ulo mo, wala ka na rin pinapakinggan. Kasi bakit? Inna nafsa la amaratun bisu. Dahil yung gusto ng sarili mo ang sinunod mo. Yung gusto ng sarili mong sinunod mo. Wala ka nang pakialam sa mga ulama at sasabihin mo na lang, bakit pa ninyo kami pinapakialaman? Buhay namin to, di ba? Yan ang lagi natin napapanood sa social media. Buhay namin to. Hindi naman namin kayo pinakikialaman eh. Bakit ang mga ustad napakapakialamero? Pag-post ko nang nagse-celebrate ako ng birthday ko, nakapagsalita sila. Nakapost ako ng ganito, nagsalita sila. Ano ba akala mo? Ang Islam po, pakialamero ang Islam. Pakialamero, tandaan mo yan, sister and brother. Pakialamero ang Islam. Bakit nagpadala ang Allah ng mga propeta? Bakit nagpadala ang Allah ng mga sugo? Bakit may mga ulama? Bakit may nakapagmana sa mga propeta? Kasi nandyan po yung Islam, pakialamero. Hindi naman pwede hayaan ka na lang dyan sa social media, mag-upload ka lang ng ubutuban. Tapos nagkakalat ka dyan ng kaligawan ng gawain at katuruan sa social media, pababayaan ka namin? Pababayaan ka ng mga tao nangangaral sa Islam? Hindi. Hindi tayo nakikialam dahil sa buhay mo. Nakikialam tayo dahil sa ginagawa mong lantaran ng kasalanan. Nagsasalita siyempre ng Islam. Nakikialam ang Islam. Kasi kung wala ang mga ulama, lasaran na sukal bahain, mamumuhay ang mga tao sa mundo na parang hayop. Pwede mamuhay tayo dito sa mundo na parang tayong hayop na hindi ka marunong magsala, hindi ka marunong mag-fasting, hindi mo alam ang tama at mali. Hindi naman pwede mamuhay tayo sa mundo na ganyan. Kaya nga, may kapahayagan na ibinaban ng Allah na maging guide natin at nandiyan ang mga ulama na sila ay nagbabala sa ito ay kasalanan at sila ay nagpaparating, nagbibigay ng magandang balita na ito ay susi ng paraiso. Pasalamat ka tayo dahil may mga ulama pang natitira ngayon. Eh kung wala ng mga ulama, di sana, para tayong mga hayop ngayon na nabubuhay, tila yung mga kumakalat na sa iba't ibang sulok ng mundo na ang buhay nila ay buhay na pula parang hayop. Wala na pakialaman. Ilayo nawa tayo ng Allah sa ganito po. Mga babae na nagpapakita ng aurat, may takip nga, nag-upload naman. Subhanallah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Idha kharajatil mar'atu min baytiha, istashrafaha syaitan." Ang babae pag lumabas siya ng bahay niya, ay papalamutin siya ng syaitan at pagtitinginan siya ng lalaki. Ito ay wala pang social media noon. Lalabas sila ng bahay, pinagbawalan ka ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi papalamutin ka ng syaitan, pagtitinginan ka ng mga lalaki, mapipita yung mga lalaki, maamoy ka ng mga lalaki sa pabango mo, magkakasala yung mga lalaki dahil sa'yo. Subhanallah. Ngayon, mas matindi. Wala ka nga sa labas ng bahay mo, pero mas masahol ka pa sa lumabas ng bahay. Bakit? Nandyan ka sa loob ng bahay mo na hindi ka nga nakikita ni kapitbahay mo. Hindi ka nakikita ng kapitbahay mo at kadikit na ng bahay mo. Pero sino nakakakita sa buong mundo? Hindi ka nakikita ng kapitbahay mo kasi hindi ka lumalabas ng bahay. Pero kailan ka niya nakita? Nandiyan ka sa social media, oh. Kumakanta ka dyan. Sumasayaw ka dyan. Naguhubad ka dyan. Sabi niya, kapitbahay ko pala itong si Maria, si Fatima. Mas masahol ka pa sa lumabas ng bahay. Kaya yung kasalanan mo, na lumabas ka ng bahay, mas malaki ang kasalanan mo dito sa social media. Diba? Yung kasalanan mo sa social media, mas malaki. Kasi biruin mo, yung pag lumabas ka ng bahay, ang nakakita lang sa kapitbahay mo, yung madadaanan mo, sa social media, sino nakakita sa'yo? Buong mundo. Buong mundo, mga kapatid. Nakita ka sa Brunei, nakita ka sa China, nakita ka sa Amerika, lahat ay nakakita sa'yo na nagkubad ka dyan, nakita yung aurat mo, kumanta ka dyan, sumayaw ka dyan, lahat yan, kwintado lahat yan, kasalanan mo lahat yan. Tapos masaya ka pa ngayon? Tapos iyak-iyak yung magulang mo. Yung anak ko namatay, sino magsasala dito ng janasa? Iyak-iyak ka ngayon. Yalay, panalangin sa Allah na siya patawarin ng Allah. Ang anak ko na ito napakabait. Okay, sabihin natin napakabait ng anak mo na yan. Kung, hindi naman nagsasala, lumalang sa social media.
paiyak-iyak. Yung ibang mga naglalantaran ng kabaklaan, naglalantaran ng pagkatumboy, naglalantaran ng kanilang aura, ipakitang puso, ipakitang katawan, ipakitang dibdib. Sasayaw dyan, pagandahan ng suot, subhanallah. Alam niyo mga kapatid, limitado lang po ang buhay natin sa mundo. Magkano lang, ilan lang yung edad natin? Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma bayna 60 wa 70 wa aqalluhum yajuzu dhalik." Ang magiging edad lang ng umma ko ay pagitan ng 60 to 70. Kakunti lang susobra diyan. Hindi mo naisip ilang taon na tayo? Hindi nga marami nga sa atin hindi umaabot ng 60. Subhanallah. Ang magiging edad lang ng umma ko, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay 60 to 70. Between 60 to 70. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na nilikha ng Allah si Propeta sallallahu alaihi wasallam, 63 ang edad. 63. Hindi na siya nadagdagan dyan. Si Abu Bakr radhiyallahu anhu, 63, pinakamainam na tao pagkatapos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr. Pinakamainam after ni Abu Bakr, si Umar. Lahat sila namatay sa edad na 63. Diba? Ikaw, ilang taon ka na? Tapos hanggang ngayon, nandiyan ka pa ng social media, papahiya, tapos minsan ang nasisira mo pa yung image ng Islam. Alam nyo, gamitin natin ang social media sa kabutihan. Hayaan natin na maiwanan natin sa mundo ay puro kagandahan, puro papuri. Huwag natin hayaan na maging kwento na lang tayo sa kasamaan. Yan si ano na yan? Yan yung namatay na sumasayaw? Yan yung namatay na kumakanta? Yan yung namatay na nagpapakita ng aura? Yan yung namatay na sexy? Yan yung namatay na maganda? Gusto mo na yun na maiwanan mo sa pagkamatay mo? Hindi mo ba gusto na ang naiwanan mo, mashallah, yan yung ang gaganda ng mga napapaalala niya sa atin, yan yung namatay na subhanallah, yan yung tao na ganito, yan yung laging nagbabahagi ng kalamansi. Di ba yun ang pinakamahina? Gusto mo ba na magpatuloy ang kasalanan sa libingan? Kahit patay ka na? Gusto mo lang kasalanan mo tuloy-tuloy na dumarating sa libingan? Gusto mo ba yan? Kahit patay ka na, tuloy-tuloy ang alkansya mo dyan? Kasi yung social media mo, laging dami nanonood na pinupuri, patay ka na nga eh. Hindi mo na mabura yan. Tapos, sabi ng mga parents, paano ko bura yun? Hindi mo na mabubura yan. Nakalanta, maliban na lang bago ka namatay, tapos hindi mo na mabura, kasi napalitan ng password, gusto mo na magbalik loob sa Allah, hindi mo na ulitin yan, ibang usapan yun, kasi tatanggapin ng Allah yan. Pero paano yan? Patay ka na. Kahit ng parents mo mabura, kung hindi na mabubura, wala na. Diba? Kumalat na yung video mo eh. Kumalat na yung larawan mo. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang social media sa tama. Ang dami nagpapalaga ng social media ng kaligawan. Ang dami. Ang daming kasalanan sa social media. Subhanallah. Pag nag-scroll ka, alam natin yan. Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, pag nag-scroll ka, ang pinakamarami na dadaan sa sa pag-scroll mo, kasalanan. Diba? Kasalanan. Kaya dapat sabayan natin, mga kapagtulungan tayo, sabayan natin ng kabutihan. Sabayan natin ng da'wa. Hindi yung kasama ka pa din sa nag-upload pa ng bakit? Anong gusto mo? Views? Anong gusto mo? Followers? Anong gusto mo dyan? Papuri? Pansamantalang papuri? Pansamantalang views? Pansamantalang pera? O gusto mo tapos pansamantala lang na pero habang buhay mo pagbabayaran? Kaya pinapayuhan ko po ang aking sarili, tayong lahat, na gamitin natin ang social media sa kabutihan. Ako natatakot talaga ako na ang may upload ko po ay kasalanan. Kasi alam ko na yan ay mananatili po yan. Pagpatay ka na, mananatili yan. Yung pagiging matigas ng tainga mo na yan, yung ulo mo na yan na napakatigas, na hindi nagikinig, may hangganan yan. Mamamatay ka rin, sister. Mamamatay ka rin. Tandaan mo yan. Hindi abang buhay, nandyan ka na, okay, wala kayong pakialam sa buhay ko to. Kasi hindi mo pa kasi nakikita ang impyerno. Kung makikita lang natin ang impyerno at ang mga pinarurusan sa libingan, wala po sa ating gagawa ng kasalanan. Kaso lang, wala eh. Ayaw mo maniwala eh. Kasi wala ka naman nakita. Kasi hindi ka naniniwala. Kasi nga, wala ka pananampalataya. Hindi ka kasi nag-aaral. Kaya itong social media gamitin natin sa tama. Makisabay tayo. Sabayan natin ang gumagawa ng mga kasalanan dyan. Sabayan natin ang gumagawa ng mga bida dyan sa pamagitan ng pag-upload ng mga videos,
na mga aral ng Islam, pag-share ng mga videos tungkol sa aral ng Islam, para naman sana dumaan lang naman sa wall nila. Kasi napakadami sa social media eh. Basta, yung iba, patago silang gumagawa ng kasalanan at nagbubukas kasi wala nakakita. Tandaan mo, nakikita ka ng Allah. Yung mga binubuksan mo dyan ay wala nakakita, tandaan mo, may nakabang dyan, nagsusulat. May nakabang dyan na nagsusulat ang kasalanan mo. Yung mata natin na ito na napakamakasalanan. Ha? Yung mata natin na ito na napakamakasalanan. Bakit? Pag dumaan sa'yo ang namaganda, ako, natatagalan. Natatagalan talaga. May mga post pa na, akala ko, yung 30 seconds lang, ang mga sagot pa nila, akala ko ba isang oras to? Kasi, ini-enjoy niya yung panuorin yung kasalanan. Pero pag lecture yung dumaan, lecture ni ano to, sa Dr. Rasidang pangit naman. Pangit na yung lecture, pangit na yung lecture niya. O ito si ano, si Coco Martin. Uy, ang gwapo ni Coco Martin. Ang gwapo ni ano, wow, mashallah. May mga ganun pa. Pero pag mga lecture, pangit ang lecture na to. Ito na, mapaalala naman. Ito, pagkailamiro naman to. Di ba? Ganun yung ano sa atin eh. Nandito, kakainis to. Black ko na nga itong si Ustad, ano, Dura Sinangilis. Lagi nilang yan ng pakialamirong tao na yan. Lagi nilang nag-lecture, pangit-pangit. Nandito naman. Akala ko ba, na-block ko na to. Nandito naman, in-upload na naman ni, ay, ito si Coco Martin, ang gwapo. Ito si Mashallah, si ano, si, subhanallah. Mas gusto mong panuorin yung mga yan. Oo, kasi yung mata mo na yan, napaka-makasalanan ng mata natin na yan. Bukod sa makasalanan yung mata mo na yan, makasalanan pa tong dila mo. Napaka-marites, napaka-talas ba? Minura-mura mo na ako dyan sa social media. Ito siya tuloy, pakialamiro yan. Ano yan? Feeling gwapo. Kala mo naman, yung mga ganyan, yung mga ano mo dyan sa social media, nagpapaalala na naman tayo. Anong problema mo? O di ko ayaw makinig, ang mahal, nabigyan ka namin ng paalala. Ipopost mo pa ako, ito, feeling gwapo to. O, akala mo naman, ano, pakialamiro, pati buhay ko, mga kumakanta lang naman ako, pinagkikilaman pa ako. Nag-birthday lang naman ako, Diba? Napakapakialamiro nito mga ustads na to. Pasalamat ka kami, nagpapaalala sa'yo eh. Kung wala nagpaalala sa'yo, di sana nagubuto. Kulang na rin, pakita mo, pantibra ka na lang dyan eh. Di ba? Oo, nagle-lecture naman ako, Ustad. Nagle-lecture naman ako sa social media, nakalikap naman ako. Napakapakialamiro mo, kala mo na ikaw ang pinakamagaling. Bakit sinabi ko, pinakamagaling ako? So mga kapatid, tayo po ay nagpapaalala lang. Okay? Hindi po tayo nagtutuwid dyan. Tayo po ay nagpapayo lang naman. Hindi naman namin kayo pinipilit. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'alayka illa al-balagul mubin. Wala pong obligado sa amin. Magpaparating lang naman po kami. Kung magkikinig ka, alhamdulillah. Kung hindi ka makinig, ang mahalaga ay parating namin ang aral ng Islam. Mga kapatid, huwag natin gamitin ang social media sa mga gawin na sama. Ang dami pong problema sa social media. Nandyan yung scam. Nakakita ka lang na, umutupad, o pinindot mo, tapos sabihin mo na hack. Paano hindi ma-hack? Pindot ka ng pindot ng link. Alam niyo po, yung mga link na yung sinisin sa inyo na may mga hubot-tubad dyan, kaya nga na-hack yung iba dyan eh. May mga ganun, biglang na-share, biglang nakapag-share ng mga, alam niyo yun, mga hubot-tubad. Kasi pinindot mo yung link eh. Nung pinindot mo, na-hack yung, ano mo, hindi na pala ikaw ang kausap namin. Ibang tao na ang kausap namin. Bakit? Na-hack na kasi. Pinindot mo kasi yung link. Subhanallah. Wala man nakakakita sa iyo dyan kasi nakita mong hubot-tubad. Ay, gwapo niya. Pinindot mo yun. Ano nangyari? Na-hack yung cellphone mo. Na-hack yung social media mo. Kasi alam mo na nga bawal pinindot mo pa rin. Okay mga kapatid. Ang pindutin lang natin, yung sigurado. Pabubuking ka talaga pag namimindot ka dyan. Pabubuking ka talaga. So, panigurado lang. Ang pindutin mo na lang dyan, yung mga lectures. Yan, pindutin mo. I-share mo yan. Yan. So, ingat-ingat tayo sa magbubukas ng social media, mga kapatid. Gamitin natin ang social media sa mga kabutihan. Huwag natin gamitin sa kasamaan. Ang lakas ng loob mo magsalita kasi nandiyan ka sa loob ng bahay. Pero nung kaharap na, ayun, tahimik. Kasi wala na, kasi nandun na. Kaharap mo na pala. Ang lakas ng loob magsalita, magbigay ng hatol sa social media, pero puro Google. Puro Google. May mga ganyan sa social media. Ang lakas ng loob. Ang hatol dyan is ganito, ang sinabi ng ang hatol dyan. Pero wala siyang kasi kasama. Pero nung kaharap na, hindi na magsapagsalita. Bakit? Puro Google pala. Ang lakas ng loob. Diba? Kahit na mali na, kung ang bastos dyan sa social media, napaka. Pero pagkaharap mo na yan, hindi na makapagsalita yan.
Kasi bakit? Ang lakas ng loob kasi walang nakakakita sa kanya, wala naman sa paligid niya sasampal sa kanya, wala naman sa paligid niya sasapak sa kanya, wala naman diyan sa harap niya yung magsasalita sa kanya. Kaya ang lakas ng loob niya sa social media, puro upload na mga kabastusan, mga kaligawan. Pero kung nandyan lang yung mga sasampal sa kanya sa harapan niya, na magulang niya, na asawa niya, na pagagalitan siya, mga pinuno, ay hindi magsasalita yan. Yan ang epekto ng social media eh. Kumbaga, yung walang lakas ng loob, nandiyan na sa social media. Yung mahinang loob, yung walang self-confidence, kumbaga hindi niya kayang gumawa ng kasalanan. Dahil sa social media, nagagawa niya yung bagay na hindi niya dapat nagagawa sa personal. Diba? Alam natin yan eh. Mabibigla ka nila. Akala ko napakamahiyain ni Fatima. Akala ko napakamahiyain ni Aisha. Oh, grabe sa social media, oh. Sumasayaw na, oh. Dati hindi yan makakimbot-kimbot ba? Eh, kasi social media yan, eh. Nagagawa niya yung hindi niya nagagawa. Oo. Isipin pa niya, sasayaw ba ako? Hindi. Kakanta ba ako? Hindi. Kasi nagagawa mo dyan yung, wala ka namang kaharap, eh. Camera lang kaharap mo. Di ba? Pero hindi mo alam, yung nagagawa mo na sa social media na kasalanan, aanihin mo ang kasalanan yan, parusa niya sa libingan. Kaya maingat tayo mga kapatid. Social media, subhanallah, ito na ang sinasabi nilang teknolohiya. Di ba? Teknolohiya. Imagine nagagawa mo natin, hindi mo dapat nagagawa. Di ba? Yan ang ng epekto ng teknolohiya. Subhanallah. Ang tindi ng teknolohiya talaga, oh. Yung mahiyain, pakapal lang mukha sa social media. Di ba? Yung hindi kayang sumayo, sumasayo na ngayon. Yung dati na hindi bakla, bakla na ngayon. Lumantad na talaga. Yung hindi naman ustads, ustads na ngayon. Hmm? Yung hindi naman nagbibigyan ng fatwa, nagbibigyan na ng fatwa. Di ba? Yung hindi nakikita yung buhok niya, nandiyan na sa social media. Subhanallah. Grabe talaga yung social media, mga kapatid. Ganito katindi ang epekto ng social media sa atin. Ganito yung nagagawa ng social media sa atin na mga kasalanan na hindi natin nagagawa sa social media. Kaya mga kapatid, alam ko, dinadaan lang natin sa biro, pero totoo yan. Napakatindi ng social media. Ang daming nakakagawa ng kasalanan sa social media. Mabibigla ka na lang, dadaan na lang sa wall mo. Si ano yun ah? Bakla na pala si ano? Sumasayo na si Fatima. Classmate ko yun ah. Napakamahiyain yun, no? Grabe. Ang bastos pala. Kita mo? Naglantaran na yung mga Nabigla ka na lang, nandun na sila sa social media. Na dati-rati ay yan ang epekto ng social media. Yung hindi vlogger, naging vlogger. Diba? Kahit anong pagsasabi mo dyan, anong pagpapayo mo dyan, kasi bakit? Kasi po, ang gusto ng shaitan, gumawa ka ng kasalanan. Ang gusto ng shaitan, madala ka na sa impyerno. Kaya sabi ng shaitan sa Allah, sabi ng Allah sa kanya, kung ano yung, hindi kita papatay hanggat hindi magugulo ang mundo. Sabi ng shaitan, Anzurni ila yawmi yub'athun. Ya Allah, wag mo muna akong patayin hanggat hindi magulo ang mundo. Pero ito lang ang gusto ko, ya Allah, ibigay mo sa akin. Kung sino mahila ko sa impyerno, ibigay mo sa akin. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Gagawin ng shaitan lahat gagawin ng shaitan para madala ka lang sa impyerno. Kaya sa darating sa araw na pag-uukom sa impyerno, sasabihin mo, ya Allah, kasi yung demonyo na yun, yan ang nagutos-utos sa akin. Ano sabi ng shaitan? Pala talumuni walumu anfusakum. Huwag niyo kong sisihin yung sarili niyo. May mga ulaman na nagdatingan, mga ustad, mga mangangaral, mga duat, mga sisters na nagdadawa, nagbigay na sila ng paalala, pero hindi ka nakinig. Hindi ka nakinig sa kanila. Mas sinunod pa rin ninyo ang gusto niyo. Kaya mga sisters, gustuhin man ninyo magda'wa sa social media, huwag na kayong maglantad. Gusto mo ipakita ang kagandahan mo, itago mo na lang, para lang kay mister mo yan. Hindi ka makatiis. Pakita mo lang kay mister mo yung katawan mo na yan ba? Bakit sa amin mo pa ipapakita yan? Di ba? Oo, maganda katawan mo. Sexy ka. Mabango ka. Maganda ka. Ano pang gusto mo? Hayaan mo na yan. Kay mister mo lang yan. Hindi mo yan kailangan ipakita tinilantad sa lahat ba? Hindi mo kailangan ipakita na maganda ka, maganda yung suot mo. Magtiis ka ba? Naunsamang ka. Magsamal ka ba? Hayaan mo kay mister mo na lang yan. Hindi ka makatiis. Kailangan mo palang ipakita sa amin na sexy ka. Kailangan mo ipakita sa amin na maganda yung suot mo. Kailangan mo ipakita sa amin na maganda ka, na sexy ka. Alam mo,
Yung magbango ka, hintayin mo. Kay mister mo na lang yan. Di ba? Hindi makapaghintay. Mm. Eh kung wala, ustad, walang ano, ustad eh. Wala magkakagusto sa akin, eh magtiis ka. Sabi nila, ustad, may bibinta ko na yung ari ko sa kabilong buhay. Wala namang bibili doon. Hindi yan, ano, walang bibili doon. May nagmamay-ari na yan doon sa kabilang buhay. Huwag kang malungkot, sister. Walang single sa paraiso. Ustad, kasi single ako, ustad. Eh, gusto ko kasi may magkagusto sa akin. O ngayon, bibinta mo sa social media? Yung ano mo? Gusto naman ka, Dwight? Kung saan manata? Ay, kung saan, kung saan. Pabisaya na ako sa inyo ba? Alam nyo, mga sisters, kasi kayo po kasi pinakamaraming tao ng impyerno. Kaya binabanatan ko yung katulad ninyo eh. Kasi kayo, number one kayong fit na sa social media. Kami mga lalaki, yung kagwapuhan namin, hindi naman ganun ka-fit na eh. Kasi ilan lang naman kaming ano, hindi ko sinabi ilan lang kaming gwapo. Ilan lang naman kaming, no, sila lang pala. Ilan lang naman yung mga gwapo sa social media, nakaka-fit na. Di ba? Pero yung kayo mga sisters, talagang kayo yung pinakamarami nakaka-fit na sa social media. Kayo talaga yung pinakamarami. Kahit na hindi ka kagwandahan, pero pinapakita mo na yung kaluluwa mo, kahit hindi ka maganda, lumalaki yung mata ng lalaki sa'yo. Alam mo yan? Alam mo ba yan? Sabihin mo, hindi naman ako maganda, ustad. O ngayon, hindi ka maganda, magupad ka na dyan. Alam mo, haban mo yung sabar mo. Para lang kay mister mo yan. Gusto mong sumayaw sa harapan ni mister. Gusto mong magpakita ng aurat sa harapan ng mister mo. Gusto mong magpabango kay mister mo. Wala naman kung mister mo, single, edi magtiis ka. Ustad, wala akong asawa, di maghintay ka. Ustad, wala akong hintayin, di sa paraiso. Bakit akala mo ikaw lang single? Pati mga lalaki, dami rin single eh. Huwag niyang malungkot. Mundo lang to. Huwag niyong gamitin ng social media na kahihiyan, di ba? Nakakahiya eh. Nakakahiya. Yung gagamitin mo social media na, alam niyo, isa sa katangian ng babae sa Islam is pagkakaroon ng kahihiyan ba? Di ba? Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Bawat religion may pag-ugali at kabilang sa pag-ugali na tinuturo ng Islam ay pagkakaroon ng hiya ba? Kasi wala ka ng hiya diyan, wala ka ng pakialam sa social media. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'at." Kung wala ka na talagang hiya, gawin mo na lahat ng gusto mo. Pero habang buhay mong pagbabayaran diyan sa subhanallah. Kaya inuulit ko po, mga sisters, ang i-share lang ninyo na video, may mga kabutihan, may mga aral sa Islam. Huwag niyong i-share yung mga videos po ng mga babae na nagpapakita ng kagandahan sa social media. Nagdadawa sa social media, nakikita yung mga mukha. Sa totoo lang po, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Huwag niyong gawin na magdadawa po kayo sa social media na magpapakita pa kayo ng mukha niyo. Na nakadikap kayo. Hayaan niyo na po. Ipaubayan niyo na lang po sa amin. Hayaan niyo na po. Kami lang po ang tingnan niyo. Pagsawaan niyo po yung mukha namin sa pagdadawa. Habang nagdadawa kami, pagsawaan niyo po, nakita mukha namin, gusto man ninyo ang mukha namin, ayaw ninyo ang mukha namin, hayaan nyo na po yung mukha namin, ang kunin na lang po ninyo yung leksyon namin. Huwag nyo na pong kunin yung mga ustad, ang gwapo ni ustad. Kunin nyo po yung aral. Huwag po yung kagwapuhan. Ano yung kagwapuhan? Kumukupas yan. Di ba? Kukupas yan. Ito yung follow ko ng ustad kasi ang gwapo, di ba? Ang gwapo niya, ang ganda pa ng leksyon. Okay, alhamdulillah. Kung gwapo na, magandang leksyon, alhamdulillah. Paano naman kami? Hindi nyo na kukunin. Kasi pangit kami. Lecture lang po yung maganda. Hindi ko na yung kukunin kasi pangit na nga, pangit pang lecture. Wala pong lecture na pangit. Napapangitan ka na. Kasi hindi mo gusto. Okay? So, mga sisters, kahit sino, basta matuwid yung aral, kunin nyo. Unfair naman kayo pag gwapo lang yun. Hindi po lahat ng ustad gwapo. Tandaan nyo po yan. Hindi lahat ng ustad gwapo. Hindi lahat ng ustad maganda po para magpalabas ng aral na nakakaakit. Hindi lahat ng ustad macho. Hindi lahat ng ustad mayaman. Hindi lahat ng ustad maging makatarungan naman kayo. Ano yung gusto nyo? Ang gusto nyo yung isang ustad lang yung nakapokus sa isang gwapo lang? Sa isa lang mabinigyan ng Allah ng kaalaman? Alam nyo, ang kaalaman, mga kapatid, mga sisters, hinati-hati yan sa mga lalaki na may mga kaalaman. Hinati-hati yan. Ang kaalaman ni ustad gwapo, wala sa kanya lahat. Doon sa isa, medyo gwapo, mayroon din. Mababang pagkagwapo, naroon din. Subhanallah, kunin para lumawak po yung kaalaman natin. Okay? At ikaw naman, sister, magkaroon ka rin ng hiya ba?
Huwag na yung magpo-post-post ka pa sa social media na, ay, ang gwapo-gwapo ni Ustad. Alam, nakakaya yan. Hindi kami nagsisilos. Hindi kami nagsisilos na pinupuri niyo si Ustad. Pero, nakakahiya. Nakakahiya yan. Yung ipopost mo pa na, ito si Ustad to, idol ko to, napakagwapo kasi. Wala ka nang hiya, Ustad? Mahiya ka naman, hindi. Anong gusto mo sabihin? Yung kagwapuhan yung dahil napili mo siya dahil gwapo, alam nyo, magkaroon naman kayo ng hiya. Huwag nyo ipakita sa social media yung paghanga ninyo sa sino man sa mga lecturer. Hindi yung ipopost mo. Ito, kaya nga sabi, ginagamit ang social media eh. Pinost mo yung larawan niya, sabay post, sana pangarap ko na maging kami, pangarap ko ang ustaz na to, makita ko, pangarap ko ang ustaz na to na napakagwapo, pangarap ko kasi pangarap ko ba, pangarap na kasalanan ng pangarap na yan? Naunsa naman ka? Okay mga kapatid, gamitin natin ang social media. Huwag po kayong magpahalata ba? Itago mo na yan, itago mo. Yung bagay na itago mo na lang. Huwag mo nang ilantad sa social media kasi nakakaya talaga. Oo, hindi kami nagsisilos ha. Baka basta nagsisilos ka lang kasi hindi ka gwapo. Nagsisilos ako, walang silos diyan. Kahit nakakaya po yung gawain na yan. Alam niyo, nakakaya po. Kung mayroon kang hinahangaan, mayroon kang iniidolo, mayroon kang gusto na ustad, itago mo na lang sarili mo na yan. Huwag mo lang i-post. Kung gusto mo si ustad, pinapangarap mo siya, abay magutos ka ng sister. Magutos ka ng magsabi doon sa ustad na, ustad, gusto ka ni sister ganito, baka kulang ka pa. Baka wala ka pang asawa ustad, available si sister. Mas maganda yung gano'n. Kaysa ipapakita mo, pag nabasa ni ustad yung post mo na yan, di kinilig si ustad. Di ba? Kikiligin talaga. Ngayon, so, hindi maganda yung gano'n. Artista kayo dyan sa social media? Tapos nagkikikiligan kayo dyan? Tapos pinuri ka ni Ustad naman, ito si sister na to. Ayun, kinilig na naman si sister, subhanallah. Ito ang social media talaga, grabe ang tama ng social media sa atin, Ano yung kiligan time? Ang social media is aral ng Islam, hindi kiligan time, hindi purihan time itong social media. Kaya gamitin natin ang social media sa tama, magkaroon tayo ng hiya, itago natin ang kahiyan natin, huwag natin ilantad sa social media. Okay? So kunin natin ang mga matutuwid na aral, ang mga matutuwid na akida ng mga eskulat natin dyan, i-share natin ang tama. So hindi ko na papahabain, masyado napapahaba yung sinasabi ko, baka magalit na kayo sa akin, akala mo naman sabi nila, ganito yung ustad, akala mo kung ano na yan. Pagka may high blood kayo sa akin, mumurahin niyo pa ako, gaya pagsabihan ako ng feeling ganito. So tayo ay nagbibigay lang po ng aral. Okay? Wala po ako sinabi na, Ustad, parang sinasabi mo, Ustad, wag namin i-follow yung mga gwapo. Wala akong sinabing wag nyo i-follow yung mga gwapo. Siyempre, piliin nyo naman yung kunin nyo rin yung aral. Wag lang yung kapmukha ba. Kung gwapo, alhamdulillah, di ba? Di ba usapan na yun? Pero hindi mo naman magiging pag-aari yan eh. apat lang po ang magmamayari dyan sa kanya. Kung kunin mo na yung eleksyon niya. So, kung may mga katanungan, palubat na rin ang cellphone ko. So, magtanong na po kayo mga kapatid. Sige po, sino matanong dyan? Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Late na ako Ustad. Kakapasok ko lang. Maaf. Walang tanong. Okay, buti na lang late kayo, sister. Okay na yan. Sige po. Sino pa may may katanungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ganda ng topic mo ngayon. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hindi ako gwapo, at least maganda. Yung topic ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, wala po si Brother Abdulaziz. Kung wala po siya, inshallah ko na lang po. Ustad, may tanong. Ayun na pala si Ustad. Brother, merong tanong sa comment section. Abdulaziz ako magbabasa. Sige po. Ang tanong ko lang po ay iniiwasan ko po mag-post ng pictures sa social media pero may mga kaibigan ako may mag-post at sinasama ang mga pic. Doon nakaabaya at nikab. Ano po ba dapat po gawin? Okay. Pagsabihan natin na huwag i-upload ang ating larawan sa social media.
Kasi kung hindi na kasi maiwasan kasi ang opinion kasi ng mga ulama tungkol sa pagpapapicture is hindi naman napagkasunduan ng mga ulama. Ganun pa man. Dahil mga bagay na ito na hindi talaga maiwasan. Pero kung in-upload nila yon is hindi mo na kasalanan. Pero kailangan mo pa rin pagsabihan na huwag i-upload ang larawan. Kasi kung na-upload na, hindi naman ikaw ang nag-upload, sila yung nag-upload, pinagsabihan mo, ayaw maniwala, so wala tayong kasalanan. Na. Ustad, Assalamualaikum po. Salamat. Ustad, yung mga old account na mga Facebook na hindi na nabubuksan, tapos mayroon kami mga picture nung unang panahon na hindi pa kami naghijab kasi nga mga balik Islam kami. Paano po yun, Ustad? Nagkakasala pa kami noon? Kung halimbawa, ginawa mo na ang lahat, inanapan mo ng paraan para ma-deactivate yung account na yun, o mabura yung mga pictures mo yun, pero wala ka na magawa, hindi mo na alam paano, wala mo tayong kasalanan. Basta nagawa mo na ang lahat ng dapat na gawin, pero hindi ka nag-active, so wala ka tayong kasalanan. Basta wag lang ulitin yung bagay na yun. Shukran po, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po ya Ustad. Pwede magtanong po ako ya Ustad. Sige po. Yung sa libingan Ustad, ano ba ang dua doon sa libingan kung bibisita ka? Sa lalaki. Si Aisha radhiyallahu anha, tinanong niyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, ba ako ay bumisita sa libingan, anong sasabihin ko?" Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo ito. Assalamu alaikum ahlad diyar. Assalamu alaikum ahlad diyar. Ito ay sa mga namatay na Muslim. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. So, ang babasahin natin, actually meron akong post niyan. Yung Assalamu alaikum ahlan diyar, babatiin natin yung mga patay mula sa mga kapatiran natin na Muslim. Assalamu alaikum ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun, na tunay na kami ay susunod din sa inyo. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya Ustad, hindi ba pwede dadalaw ang babae doon sa libingan? Okay. Tungkol naman sa pagdalaw ng babae sa libingan, nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, pwedeng dumalaw ang babae sa libingan. Sige. Ang ilan sa mga ulama hindi pwedeng dumalaw. Ganun pa man, ang sinasangayunan ko dito, pwede naman dumalaw. Sa kondisyon, huwag kang magpanamuti, huwag kang magpabango, at huwag kang maglakbay ng malayo maliban kasama mong mahram, at huwag kang gagawa ng mga bid'ah sa libingan, at ang isa sa dahilan bakit tayo bibisita sa libingan upang maalala natin ang kamatayan. At kung ang namatay ay Muslim, at isama natin sa ating dua. At kung hindi Muslim ang kamag-anak, kung walang problemang dalawin, pero hindi natin sila pwedeng isama sa panalangin natin. No. Isa na lang po ya Ustad, isa na lang po. Ya Ustad, nagsusuka ka, marami kang suka, tapos sabi nila, mayroon daw sa'yo doon sa libingan, yung bang nagparamdam sa'yo, tapos pumunta ka doon sa manggagamot, tapos yung may sinabi sa mga gamot na ganito, kailangan magpakain ka. Ano po ba yun? Shirk ba yun? Pag sabi niya magpakain ka, yan po ay bid'ah. Ano man ang napanaginipan natin na namatay, huwag natin pansinin. Kung Muslim ay napanaginipan natin na namatay na Muslim, hindi naman na sa dua. At ang namatay, wala na po yan, hindi na mo magpaparamdam yan. At huwag kang magpapakain. Ang tanging magagawa na lang po natin, namatay sa lang po, isama natin siya sa dua natin. Pwede po ba magsadaka, ya Ustad? Pwede naman po magsadaka sa kanya. Pwede po. Alam mo, isadaka ko na to ay para sa kay tatay ko, o sa anak kong namatay, o sa kapatid ko, sa asawa ko namatay. Pwede po, alam mo problema. Pero hindi ka magpapakain na magkakanduli. Walang kanduli-kanduli. Sabihin mo, magkakanduli ako dahil namatay siya nito. No. So kaya nga pinakamainam na maitutulong natin sa namatay, pinakamainam at wala na pong ikinam dito, dua lang. Dua talaga. Last na lang ito po. Anong hatol kung may anak ka na tumboy, ya Ustad? Kung may anak ka na tumboy, siyempre hindi mo naman kasalanan yon. So kung may anak kang tumboy, pagsabihan mo. At kung ayaw niya maniwala, edi palayasin mo.
Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pinag-utos po niya, napalayasin ng mga tumboy at bakla po sa mga bahay. Alam ko mahal niyo po, pero wala kang magawa sis. Sabi ng propeta, akhrijuhum min buyutikum, palayasin ninyo. O, kung ayaw niya maglumayas, hindi ko alam. Basta yung pong payo ng propeta, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila sa bahay ng mga sahaba, may mga bakla. Pinalayas nila yun. Ang propeta, pinalayas ni mga bakla tumboy sa Madina. Every Sabado lang pabalik. Pabalikin mo lang ng bahay mo pag pakakain. Pabaunin mo. Pero ang problema, Ustad, wala siya mapuntahan. Ang mapuntahan ay puro lugar. Ipakulong mo yan. Shukran po, Ya Ustad. Apuan. Assalamualaikum. Sister Latif, ay patay ko yung ano mo. Pakimute ko yan. Ano ka pa tumutunog? Okay, sige po. Tanggap lang ko na yung mga ilang question na. Mga 3 question na lang po kasi magpaalam na po ako. 3 question, sige po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Sige po. Tanong ko lang po, Ustad. Bawal ba mag-idol sa mga Ustad, sa mga nagpo-post sa media, sa Facebook po, Ustad? Isa na ako kasi doon, Ustad, na na-idol lang kita po, Ustad. Nakapalo kasi ako sa doon, Ustad. Ayos na ako doon. Apo. Sa mga lecture niyo, Ustad, kasi maganda yung mga pinapayo niyo po. Okay, yun ang magandang pakinggan ba? Kasi pagka pati yung mukha ko, kikiligin na ako nun. Joke lang. Okay. So, ang tamang term po, pinakamainam is paghanga kaysa pag-idol. Actually, sabi na idol, may nag-idol ka ng mga revolto. Actually, lamos sa hatapalis nila. Idol man ang tawag natin o paghanga, wala namang issue doon kasi ang isa lang na ibig sabihin natin paghanga. So, walang problema po na humanga po. Normal po yung paghanga natin. Ang paghanga natin sa gawaing mabuti po at hindi po sa isang gawaing pinagbabawal. Normal. So, thank you. Shukran. Hindi pala nakakala. May tanong po siya, si Hussein na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapag nagtauba na ba ang tao tapos nagkasala ulit, may pag-asa pa ba na patawarin hanggat buhay pa? Alam nyo, hanggat buhay pa tayo, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, hanggat magtatauba tayo, tatanggapin ng Allah yun. Kaya lang, naglalaro kasi yung tao na nagtatauba, na pabalik-balik ba, na paulit-ulit yung kasalanan niya. Kaya kabilang sa, ibig sabihin, hindi siya sincere na magtoba. Hindi niya pinagtobatan yung nagawa niya ng kasalanan na yun. Kasi kabilang sa kondisyon ng tauba, ay al-azmu ala adamil auda. Yung sigurado ka na hindi mo nababalikan. Pero hanggat buhay pa tayo, at hanggat hindi natin nagagawa ang malaking kasalanan, hindi napapatawad ng Allah, tatanggapin pa rin ng Allah ang tauba natin. Hanggat hindi pa dumarating ang kamatayan. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tanong ng sahaba, tatanggapin ng Allah ang tauba ng alipin ko. Sabi nung sahaba, hindi ko nagkakamali siya, Hudayfa, sabi niya, wa in zana wa in sarak. Ya Rasul, kahit nagsisina yan, kahit nagnanakaw, sabi niya, wa in zana wa in sarak. Sabi niya, wa in zana wa in sarak, kahit na nagsisina pa yan, Ya Rasul po. Kumbaga, tatanggapin pa rin ng Allah. Sabi niya, makapasok pa rin sa parehas. Tapos sa huli, pangatlo, wa in sarib al-khamar, kahit pala inom pa ng alak yan. Basta na dyan yung toba. Lagi ka magbabalik loob sa Allah. Kasi wala naman sa atin na perfecto. Ang pinakamahalaga, mamatay ka na ikaw ay nagbalik loob sa Allah. Naam. Last question. Last question na lang po. Assalamualaikum Ustad, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, tanong ko lang Ustad, tungkol naman ito sa mga tablig Ustad, alam naman natin na may pagkakamali sa mga ibang tablig-tabya Ustad. Kasi dito sa Baguio Ustad, dito sa Mabini, nagli-lecture ang mga tablig Ustad. Okay. So anong tanong? Nawala siya. Nawala. O di palitan natin yung tanong. Okay, so sagutin ko lang din. Paano kung nag-lecture sa atin ang gumagawa ng bida? Pinakamainam, pag mag-invite po tayo ng lecturer, hindi po gumagawa ng bida. Pag nag-invite po tayo ng lecturer, hindi po yung gumagawa ng bida at nagtuturo po ng bida yung aral niya. Kasi hindi mo naman alam kung saan ang bida doon sa tinuro niya kasi siyempre magbabanggit ng dalil yan mula sa Quran, mula sa hadith.
Kaya nga, ang paniniwala mo ngayon, magnikos-nikos na. Magiging halo-halo yung akida mo at paniniwala mo. Kasi bakit? Nag-invite ka ng tabligh, nag-invite ka ng Asha'ira, nag-invite ka ng Maturidiyya, nag-invite ka ng Sufiya, nag-invite ka ng Shia. So hindi po pwede. Kailangan, ang iimbitahan mo lang na na ustads, lecturer, sa symposium, ito pa payo ko sa katulad ninyo na may mga organisasyon, may mga samahan, nag-iimbita ng mga symposium. Kailangan, pag nag-invite kayo, ang kanyang akida is Salafi, Ahlussunnah wal Jamaa. Huwag na kayo mag-ano ng iba. Pero kung nataon na nandyan ka, siguro wala ka na magawa. Pero pagka ito ay payo lang po sa ating lahat. Na kapag nag-invite na mag-khutbah, mag-invite na lecture, mag-invite ka na mag-ano sa klase, dapat iisa lang po akida. Para hindi po maglikos-likos yung akida. Kasi malilito ka lang eh. Naam. Okay, so Abdulaziz, okay na siguro Abdulaziz, paalam na ako. وإياكم. فعلمنا قول الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.